Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron tayo ditong gayusin na isang compressor at titingnan natin kung ito ay pwede pang gamitin. Yan siya. Yan. Tingnan natin kung ano yung nakalagay dito. Yan. Yan. Bubunutin natin tong lugar na to para mapalitan natin. Titingnan natin yung kanyang bomba. Ayan. So yan nga po, nakalas na natin yung kanyang mga tubing. Ngayon titingnan natin yung kanyang langis, kung maganda pa yung kanyang langis. Sali natin. Tingnan natin yung langis. Maitim na, ayan maitim. Palitin na yan. So dahil nga sa ito ay maitim na, ay ating itong i-change oil. Pero bago natin to i-change oil, ay atin siyang paandarin. Kukunan natin siya ng bomba kung malakas pa siya. Kaya natin siya kinuna ng langis, baka mamaya papaandarin natin pala wala ng langis. So ibig sabihin mayroon pa siyang langis na natitira sa loob, kaya nga lang medyo madumi na. Ang naobserbahan ko lang dito sa kanyang langis ay bagamat maitim pero wala naman siyang tubig. Ibig sabihin hindi nakasipsip ng tubig ang compressor. Ang gagawin lang natin dyan, i-change oil natin. Dahil nga yung compressor ay ginamitan ng capacitor, ayan, bali 7.5 yung kanyang capacity, 7.5 microfarads. Ating titipan para safety yung ating pagtetesting. Pero pwede naman tayo magtesting ng hindi tinitipan. For safety, tipan natin kahit na kapiraso lang. So yan, natipan na natin siya. Ayan. Okay na yan, natipan na natin, safety na yan. Itong linya, atin din siyang tipan kahit na tigka kaunti lang. Mabalot lang natin yung kanyang koneksyon. Yan. Bali itong plug natin, yan. Ito yung ating plug. Tumuloy siya dito sa isang blue at saka sa isang red. Yan. Ganyan ang tayo niya. Yan. Isang red, isang blue. Nagtuloy dito sa ating plug. Itong red, ilalagay natin sa overload protector. Ayan. Yun. Ganyan siya. Ang terminal natin, common starting running. Ayan. Common starting running. So yung itaas, common, dito natin ilalagay itong ating overload protector. Ayan. Yan ang nasa taas na terminal, yun ang overload protector. Pinasok lang nating mabuti. Ito yung kanyang relay, palibasa ginamitan siya ng capacitor, kaya meron siyang double na terminal. Ayan. Itong lugar na nasa kaliwa, yan, nasa kaliwang yan yung starting. At ito naman yung running, itong dalawang ito. Yan. Yung isang linya ng capacitor natin, ito, ilalagay natin dito sa nagsusulo. Ayan, nagsusulo yan. Diyan natin siya ilalagay. Pasok natin dito. Ayan. So, ganyan ang kasa niya, yung nagsusulo. Ayan, nagsusulong terminal yan. Ayan o. Tapos yung isa, ilagay natin dito sa baba. Ayan. Ayan. Ganyan ang tayo niyan. Wala namang problema to kung kahit mapalagay ito doon sa taas
Kasi isang contact point lang yan, isa yan. So yan ang kanyang magiging forma. Ayan. Tapos itong blue na galing dun sa ating terminal, dito natin siya ilalagay sa unahan. Yan. Yan. Yan na yung forma na ngayon. Papasok natin siya rito sa kanyang terminal. Ayan. I-bound lang natin mabuti yan. Kailangan naka-bound sa mabuti. So yan na yung kanyang forma ngayon. Ayan. So yan, dito galing sa plug, isang asul, nagpunta dito sa ating relay. Pagkatapos yung red naman na nagpunta sa linya, yan yung ginawa nating common o line 1. Sinabitan ng ammeter, yung common yung ginamit natin. So yan. So i-plug natin, kukunin natin ng bomba tong compressor na to. Titingnan natin kung hindi pa siya bumobomba ng langis at kung pwede pa natin siyang gamitin. So i-plug natin. Ayun. Nakakakuha tayo ng 0.5. Tingnan natin yung bomba niya. Ayan o, maganda o. Hindi siya bumobomba ng langis. Maganda yung kanyang casing. Ayan. Talagang lumalaglas. Ayan. So gagamitin natin siya. Lakas ng higop niya. Ayan o. So okay na yan. Gagamitin natin. Ayan o. Ang ganda ng kanyang tunog. Tining na tining. Walang lumalabas na langis sa baba. Walang lumalabas na langis o. Ayan o. Gagamitin natin yan. Bunutin na natin. So ganyan lamang po yung connection kapag i-connection natin yung compressor na mayroon siyang ginamit na capacitor. Ganun po yung pagkakasal ng kanyang connection. Tatanggalin natin yung langis nito. Itatapon natin lahat. Kukunin natin yung dami niya. Ayan. Yan, kukunti na yung kanyang langis at talagang maitim. Talagang pang change oil na. So papalitan natin siya ng ating langis. Yan, bagong langis yan. May putok dito sa ibabaw kaya hihinangin natin. Yan. Itayo natin ng konti ito. Tungon-tungo eh. Masyadong tungon-tungo siya. Kaya itayo natin. Ayan. Kabit natin yung ating ginawang charging line. Ayan. Okay na yan. Sasalina natin siya ng langis. Yan. Bagong bago yung ating langis. So isali natin itong langis dito.
So yan ang kanyang sukat. Yan. Dahan-dahan nating isalin. Yun. Yes na. So ilagay natin lahat ng kanyang gamit. Yan. Yan, mabuting takpan natin yan. Kaya tinakpan natin. Itong filter na to, kung bubuksan natin, wala pong laman yan. Storage tank lang yan. Oil storage tank. Kiskisin natin to para mabawasan yung kanyang kalawang. Pinupok ng martilyo yan para yung mga nakaangat ay matiklap, kaya pinupok ko ng martilyo. Yan, yung mga maliit na nakaangat lang yan, pag pinupok mo yan matatanggal yan. Ilahin natin para kuminis-kinis siya. Kung ibabaw na tong makapalang kalawak yung lugar na yan, kaya yan ang ating ilahin mabuti para kuminis siya. Ganyan. Pinturahan natin. Yun. Yan. Nagmumukhang bago na to kapag ito'y napinturahan natin. Tatago natin yung kalawang yan. Ayan o. Yun o. So yan po, okay na. Napaganda natin yung ating compressor at ating isinipti na siya. Yan. Hanggang dito lang po muli. Marami pong salamat. Nawa po ay may natututunan kayo sa aking mga video. At lalo na dito sa compressor, mayroon siyang capacitor kung paano yung tamang koneksyon ng capacitor sa kanyang relay sa mga ganitong compressor. Palang araw po, nawa po ang kasaganaan, ang kapayapaan ng buhay at ang pagpapala ng Panginoon ay sumating lahat. Maraming salamat. God bless po.